So ang pinag-aaralan po natin is about salvation. Okay? Una, define natin, tiningnan natin, ano yung tunay, kompleto na meaning ng salvation, hindi according sa mga turo-turo nung sa mga pastor, pare, ministro, o Bible school, seminary, kundi ano yung tinuturo exactly ng Bible according to the original language ng Bible na nasulat, which is Hebrew and Greek. Yun po yung original Bible. So nakita natin from that na ang salvation ni Jesus Christ, una, ang salvation kay Jesus Christ lang. Okay? Nakita natin clear na clear para sa mga naka-attend ng nakaraang mga Sundays, walang salvation sa kanino mang tao, kundi kay Jesus lang. Amen? Wala ding salvation sa kanino mang grupo, kundi kay Jesus lang. The moment may narinig kayo na ang kaligtasan ay sa grupo lang namin, kulto yun. Doon mo malalaman na isang grupo ay kulto, tinataas yung leader nila at tinataas yung grupo nila. At ang kaligtasan sa grupo nila. The moment na may nag-claim, ang grupo lang namin ang makakapagligtas, kulto po yan. Huwag na kayong sumali dyan. Okay? So, walang kaligtasan sa grupo. Dahil napag-aralan natin ng mga nakaraang Sundays, kung ang grupo ang makakapagligtas, sana ang nakalagay sa tuktok ng simbahan nila, yung mukha ng pastor nila, ministro nila, o kaya yung simbahan nila mismo. Baliktarin, no? So, dahil walang kaligtasan sa grupo, sa simbahan, kay Jesus lang, kailangan pa ba ng simbahan? Kailangan pa bang mag-church? Kailangan. Dahil doon tinuturo kung sino yung tagapagligtas at paano lumago. Kagaya dito sa Jesus Our Hope, tinuturo namin paano kayo lumago sa Panginoon. Nasa sa inyo na lang kung lalago kayo, desisyon nyo yun. Pero tinuturo natin ang kaligtasan, daan ng kaligtasan, paano lumago, pero hindi kami ang tagapagligtas. Tagapagturo lang kami kung sino. Okay? So yung salvation ay kompleto sa buong pagkatao natin dahil tayo ay binubuo ng spirito, ng kaluluwa, at ng katawan. So ito yung natapos natin last Sunday na yung salvation ay para sa spirit. Pinatawad tayo, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, ipinanganak muli sa spirito, at ang Diyos nakatira sa atin, yung buhay niya, yung eternal life niya, nandito sa puso natin. Sa ating kaluluwa, nagkaroon tayo ng kalayaan at binigyan tayo ng righteousness, peace, and joy. Dahil pag nasan ang presensya ng Diyos, nandun din yung katwiran niya at kapayapaan niya. So kung nandyan siya sa'yo, dapat meron ka nito. And then, yung body, ang prosperity at healing ay kalooban ng Diyos sa mga anak niya. Hindi niya kalooban na ang mga anak niya ay purdoy. Kung tatay mo mayaman, ayaw ng tatay mong mayaman na mahirap ka. So ganun po ang ating Panginoon. Ano ang pinag-aralan natin? Today, ang pag-aaralan po natin is the components. Components of salvation. Ano ang mga kasali? Alam niyo yung component? Meron kayo dati nun? Pag nagpapatugtog kayo na hindi pa uso yung mga videoke, component, multiplex, -1. Di ba? Alam niyo yon? Cassette. Alam niyo pa ba yung cassette? Yung mga kabataan, hindi na yata alam yung cassette eh. Kasi yung iba, pag pumunta sa Kenny Rogers, may malaking plaka doon. Sabi nila, ang laki namang CD niyan. So, hindi na nila alam. So, yung component, isang sound system na maraming component. Kaya nga ang tawag sa kanya component, maraming parts. Pwede siyang cassette, pwede siyang CD player, at kung ano-ano pa. Yung salvation, parang ganun. Marami siyang components. May mga kasali dito na hindi mo alam na kasali pala. Ang ituturo ko ngayon ay yung basic doctrine ng salvation, which is ito. The component of salvation, ano yung mga kasama sa salvation na natinanggap natin, kaligtasan na tinanggap natin. Kasi ang daling sabihin, ligtas ako. Okay, anong meron doon? Para sa soul, spirit, and body. Okay, what else? Diba? Meron tayo sinasabi. And there is more. At ito pa, at ito pa. So ito pa yung pag-aaralan natin ngayon.
Okay, so let's pray muna bago tayo magpatuloy. Let's bow our head. Let's close our eyes. Lord, salamat po sa umagang ito. Sa kabila ng isang linggong pagod, laban sa buhay, nandito kami nakatayo at nagpapatuloy pa rin para paglingkuran ka, sambahin ka, at Lord, palakasin mo ang bawat isa habang nakikinig kami na yung salita. We pray that your Holy Spirit will descend upon us and anoint each and every one of us, Lord, that we may understand your word clearly, vividly. And Lord, let there be transformation. At kung ano yung pag-aaralan namin, maranasan ng bawat isa. Palibutan mo kami sa iyong mga anghel at hayaan mo, Panginoon, ng kalooban mo lang, ang kaharian mo lang ang maganap sa lugar na to. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So meron akong siyam na isi-share. Hahatiin ko to sa dalawa ngayon tsaka hanggang next Sunday, last Sunday. Una, redemption. Sabihin nyo, redemption. Ano ang redemption? Pagtubos. Okay, galing. Number 2, atonement. Sabihin nyo, atonement. Ano naman ang atonement? Ayun na ang problema. Atonement. Basta yun. Okay, propitiation and atonement. Mami, explain ko. Number 3, remission and forgiveness. Sabihin mo, remission. Forgiveness. Number 4, justification. Sige, sabihin mo sa katabi mo, justification. Yung forgiveness, alam natin, ano yun, di ba? Ano yun? Pagpapatawad, kapatawaran. Justification. Yun na nga. Sige, yun na nga. Number 5, sanctification. Sabihin niyo, sanctification. Ano yun? Pinaging banal. Okay. Number 6, regeneration. Regeneration. Sabihin niyo, regeneration. Okay. 7, adoption. Okay. 8, 9. Okay. So let's begin with redemption. Ano ang redemption? Dati, usong-uso, nung maliliit pa kami, yung mga soft drinks, may nakalagay doon sa likod ng tansan, you can redeem this tansan for 5 pesos. Malaki pa 5 pesos nun eh. So ipapalit mo sa tindahan, bibigyan ka ng 5 pesos o 10 pesos, nakalagay doon sa tindahan redemption center. So yung mga tindahan na qualified para magpalit ng tansan sa pera, may nakalagay na redemption center. So pag sinabing redemption, isang kahulugan ng redemption, pinalit mo kung ano yung meron ka sa kukunin mo doon. Pag pinag-usapan naman pawn shop, di ba? Ano sa Tagalog yung redeem sa pawn shop? Tubos. Okay. So the word redemption is pagtubos. Ang ibig sabihin ng na-redeem, si Jesus ang ating Redeemer, He redeemed us from Satan. Merong tinatawag na taning pawn shop. Nakapunta na ba kayo doon? Hala, hindi nyo alam. Galing lahat tayo ron. Lahat tayo ay pinanganak na makasalanan. Lahat tayo, walang matuwid, wala kahit isa. Romans 3:10 and Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat tayo makasalanan at isinilang tayo sa loob ng taning pawn shop. Okay? Alam niyo naman, yung mga nagsanla na dito, pag kayo nagsanla at hindi nyo natubos, anong mangyari? Marere-mata. Kaya hindi nyo na pwedeng matubos yun. So bago maremata, anong ginagawa? Tubusin mo, o kung hindi mo matubos, meron kang kakilalang marunong at may kakayanang tumubos, ano gagawin mo? Yung papel, di ba? Ibibigay mo yung papel di ahensya doon sa kaibigan mo na, pwede ba ikaw na lang tumubos kasi hindi ko kayang tubusin, ang mahal na, tumubo na ng tumubo. Mas matagal ka sa taning pawn shop, mas mataas ng tubo. Alam mo, mas matagal ka na sa taning pawn shop, ang dami ng tubong kasalanan ng buhay mo. Kung 40 years old ka na gumagawa ng kasalanan.
Kung 50 years old ka na gumagawa ng kasalanan. Kung 60 years old ka na gumagawa ng kasalanan, ibig sabihin yung tubo ng kasalanan, patong-patong na. At kailan ka maririmata? Pag natigok. Pag natigok ka, namatay ka, remata ka na. Pasok ka na sa impyerno. Hindi ka natubos, remata. Kaya dahil hindi natin kayang tubusin ang sarili natin, somebody must do that for us. Kaibigan, kamag-anak, kung literal na pawn shop to. Pero spiritual ang pinag-uusapan natin. So wala tayong karapatan at kakayanang tubusin ang sarili natin. Buti na lang, meron tayong kinsman redeemer na sinasabi sa Bible, si Jesus Christ, bumaba sa lupa para tayo tubusin sa kasalanan sa kamay ng demonyo. So yung hindi natin kayang tubusin, siya ang tumubos. Bago tayo marimata, nakilala mo si Jesus, ligtas ka sa impyerno. Kaya dapat bago marimata, bago mamatay, makilala si Jesus. Matanggap si Jesus. Maging tagapagligtas mo si Jesus. Dahil pag naabutan ka ng kamatayan at hindi mo nakilala si Jesus, remata ka talaga, impyerno ka. Because the wages of sin is death in hell. Romans 6:23. So ngayon, itong redemption ay pagtubos sa atin sa taning pawn shop. Maliwanag po. At ito lang, isingit ko para sa mga baguhan. Ang tinutubos po yung may halaga. Kung nagsanla ka ng toothbrush at nabudol mo si taning, hindi mo na tutubusin yung toothbrush mong 10 taon mo nang ginamit. Walang halaga yan. Pero tayo, tinubos tayo ni Jesus dahil mahalaga tayo. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka kay Lord. At hindi lang mahalaga, sobra. Imagine mo, iniwan ng langit, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, dahil sa'yo. Ikaw ang dahilan. So ang sabi ng Romans 3:23-24, for all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by His grace as a gift. Pinawalang sala dahil sa kanyang habag at awa na niregalo sa atin through the redemption that is in Christ Jesus. Yung word na redemption dito, paulit-ulit yan binabanggit. Ephesians 1:7, in Him, kay Jesus, we have redemption. Meron tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace, dahil sa kanyang awat habag sa atin. Now, the word redemption dito sa mga verses na to, in the original Bible, sa Greek at Hebrew, ito po ang meaning. Sa Hebrew, gaal. Ang meaning is to set free from avenging or repaying. Palayain ka sa pamamagitan ng pagganti o pagbayad. Repurchase, binayaran ka, ni-ransom ka, may ransom, binayaran mo yung ransom. Ang ransom po para sa katubusan ng bawat tao ay buhay sa buhay. Hindi pwedeng buhay ang kinuha, hindi pwedeng pera ang bayad, hindi. Buhay ang kinuha, buhay din ang kabayaran. Ganun ang batas sa lumang tipan. Pag sinampal ka, sampalin mo din, ganun. Ngipin sa ngipin. Kung walang ngipin, gilagid sa gilagid. Ganun po yung labanan sa lumang tipan. Kamay sa kamay, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Patay kung patay. Ganon ang bayad. So kung ang buhay, ang taong nagkasala, kailangan may taong walang kasalanan mamatay para sa taong makasalanan. Ganon ang tutubos. Hindi pwedeng makasalanan ka, tubusin mo, kahit, di ba, tuwing mahal na araw, maraming pinapako sa Pampanga, maraming kapampangan dito, di ba? Lahat ng kapampangan, ipako mo, hindi pa rin matutubos kasalanan ng mundoy. O sama na natin mga Bisaya. Wala. Kasi bakit? Makasalanan lahat tayo. Isa lang ang may kakayanan at karapatang tumubos yung walang kasalanan at yun ay si Jesus. Siya lang at wala nang iba. So ang sabi dito, ang ransom, ang set free, release, secured, ito yung meaning ng redemption. So paano ka matutubo? Sabi dito sa Gaal, payment of ransom or by conquest. Dalawa ang pwede mong matubos. Sa Old Testament, kunyari, merong alipin, nakuha ng kalaban mo, babayaran mo yon kung magkano yung presyo ng alipin. Bayaran mo yung presyo niya para mo siya mabawi. Or,
sakupin mo yung mga taong yon na kumuha sa alipin mo o sa anak mo o sa pamilya mo para mabawi mo. Yung kwento ni Abraham, yung Sodom at Gomorrah, yung kanyang pamangkin, hinuli ng mga hari. Nilusob ni Abraham, binawi niya, redemption ang tawag doon. Okay? So sa Greek naman, apoulos trosis. Kung titingnan niyo ang kahulugan, halos parehas lang. Release secured by payment of ransom, deliverance set free, a conqueror releasing a prisoner, a master ransoming a slave. Yung may-ari, binayaran yung slave na kinuha at bumalik sa kanya. So, dalawa po ang atonement, ang redemption. Number one, yung buhay ni Jesus, yung dugo ni Jesus, binayad dun sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Bayad. Dahil buhay ang dapat ibayad sa buhay ng bawat isa sa atin. So yung buhay niya, binigay niya sa krus para tayo matubos. Yun yung una. Pangalawa, nung namatay si Jesus sa krus, bumaba siya sa impyerno at yung mga libingan ng mga patay doon sa Sheol, sa impyerno, sa Hades, pinuntahan niya at yung trono ni Satanas, pinuntahan niya, ginulpi niya yung demonyo at yung mga nakakulong doon sa paradise na hindi makapasok sa langit dahil walang katubusan pa, pinalaya niya. So, dalawa ang pagkaka-redemption sa atin, ang pagkakatubos. Binayaran ng dugo ni Jesus, si Satanas, bayad lahat yan. And then, tinalo niya. Sa lumang tipan at sa bagong tipan, isa lang doon ang gawin mo, pwede na. Binayaran ko yung alipin na yan, akin na yan. Or, wala akong pambayad, tinalo kita, akin na yan. Isa lang ang gawin mo doon, sigurado na yung redemption. Si Jesus, dalawa yung ginawa. Binayaran ka, tinalo niya ang dyablo. Sigurado ba o hindi? Siguradong sigurado. Tanungin mo yung katabi mo, natubos ka na ba sa taning pawn shop? Sige, tanungin mo. Natubos ka na? Asa ng papel di ahensya ng katubusan mo? Andiyan sa Biblia, nakasulat. Ito, pinag-aaralan natin. We are redeemed by the blood of Jesus. Yan yung papel. Yan yung katibayan, Bible. Kaya dapat binabasa niya yung Biblia. And then sabi dito sa baba, before we are slave by Satan, that's why we live in sin. Today, we are free because of what Jesus have done on the cross. Binigyan ko na example nung nakaraang Sunday. Pag ikaw alipin, wala kang choice kundi gumawa ng kasalanan. Kung anong gusto ng master mo, susundin mo lang kasi alipin ka. Pero ngayon, hindi ka na alipin ni Satanas. Alipin ka na ni Lord. Wala ka na sa tahanan ng demonyo, nasa tahanan ka na ng Diyos. Kaya yung attitude mo dapat angkop kung saan ka nakatira. Kung ikaw dating pulubi, may kinakanta tayong mga kantang ganyan. Once we were beggar, di ba? Once we were captive, now we are set free. Now we are children of the King. So kung ikaw nakatira sa bahay ni Satanas dati, and then ngayon nakatira ka na sa bahay ng Diyos, magkaiba ang attitude dyan. Bagamat mag-a-adjust ka, pero you need to act like a child of God. By paying the ransom by His life and by conquering Satan and all his cohorts, redemption is final. Sigurado tayong tubos na tubos. Sabi mo sa katabi mo, natubos ka na. Maremata man tayo anong oras, hindi na tayo sa impyerno pupunta. Number 2, atonement. Ito yung hindi natin nasagot kanina. Atonement or propitiation sa Bible, mababasa niyo yan. Jesus is the atoning sacrifice to God. He received God's wrath for sin. Kung yung redemption, sino binayaran dito? Sa pawn shop, sinong babayaran mo? Yung may-ari ng pawn shop o yung nagsanla? Yung may-ari ng pawn shop. Babayaran mo siya para makuha yung sinanla mo. So, in this context, si Satanas yung may-ari ng pawn shop. Nakasanla yung mga kaluluwa ng lahat ng tao sa ibabaw ng daigdig. So, nung dumating si Jesus, binayaran niya yun, tinubos niya. Yung tatanggap sa katubusan niya, ligtas. So, ngayon, ang binayaran sa redemption, sino? Si Satan. Binayaran ng dugo ni Jesus. Pero pagdating sa atonement, ang binayaran dito, sino? Diyos Ama.
Nung binuwis ni Jesus yung buhay niya, makikita niyo doon sa Passion of the Christ, umiyak ang langit, umiyak ang God the Father, bumagsak yung luha. At ang sabi ni Jesus, my God, why hast thou forsaken me? Bakit mo ko iniwan? Ni minsan hindi nagkahiwalay ang Diyos Ama at Diyos Anak dahil iisa lang tong Trinity. Pero in a miraculous way, nagkahiwalay yung Diyos Ama at Diyos Anak dahil sa'yo. Dahil sa akin. Nagkahiwalay yung hindi pwedeng maghiwalay. Kumbaga sa 3-in-1 coffee, try mong buksan at hiwalayin mo yung coffee, sugar at saka cream. Sige nga, ilang taon mong gagawin yan? Kaya yung pagtiisan kahit 10 taon yung hiwalayan yan? Kaya? Hindi. Sino magtsatsaga pag hiwalay yung 3-in-1 coffee? May magtsatsaga? Wala. Dahil parang inseparable yung tatlong yun. Ganon din ang Trinity, inseparable yan. Hindi pwede maghiwalay. Pero miraculously, nagkahiwalay ang Diyos Ama at Diyos Anak dahil sa iyo at sa akin, dahil sa kasalanan natin. Hindi kayang tingnan ng Diyos Ama yung kasalanan na bitbit ni Jesus sa krus. Kasalanan nung una, nung lumang tipan, nung bagong tipan, at sa panahon natin, at yung gagawin pa natin, nakapatong lahat sa Kanya yan. So hindi makatingin ang Diyos Ama na banal. Hindi niya matingnan. Galit ang Diyos sa kasalanan. So yung galit ng Diyos sa kasalanan, kay Jesus bumagsak. Imbis na sa iyo o sa akin, yung parusang dapat tayo tumanggap, siya ang tumanggap. Ang tawag doon, atonement. Binayaran ni Jesus yung galit ng Diyos para sa iyo, para sa akin, para ang galit ng Diyos mawala. Na tayo'y dating kaaway, sabi dito. So, tatagalogin natin para mas lalo nating maintindihan. So, yung atonement is handog. Handog alay sa galit na Diyos sa kasalanan. May mga pelikula, di ba? Yung bulkan, galit daw, kaya sumasabog, kakatay sila ng tao, itcha nila doon. To appease the wrath of God. Ito yung atonement. In the Old Testament, ginagawa ito. Winiwisik yung dugo doon sa box na tinatawag na Ark of the Covenant para yung galit ng Diyos hindi mapunta sa bansang Israel, symbolically. So sabi ng Romans 3:25, whom God put forward as propitiation by His blood. Si Jesus ang propitiation, ang nag-atone. Sa Tagalog din kasi ito, pagtatakip. Tinatakpan yung kasalanan mo para hindi ka tamaan ng galit ng Diyos. Kung galit ng Diyos nandito, tinakpan ka na huwag tumama sa iyo yung galit. May sumalo. Kaya nga sabi din ng Bible, love covers the multitude of sin. So isang meaning na atonement is to cover. Takpan ka sa galit ng Diyos. Ang sabi dito, this propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness. Because in His divine forbearance, He had passed over former sins. Sa Tagalog, pinapatunayan na ang Diyos ay matuwid para ka parusahan. Kung hindi ka parurusahan sa kasalanan mo, hindi siya matuwid. Ibig sabihin, tinotolerate niya ang kasalanan. Pag ang kasalanan hindi mo binigyan ng disiplina, tinotolerate mo. Hindi nagtotolerate ang Diyos sa kasalanan. Pinagbibigyan ka, pero pag di ka tumigil, hindi ka itotolerate ng Diyos. Okay? So ang sabi dito, pinagbigyan ka ng Diyos. Pero galit ang Diyos sa kasalanan. So para hindi bumuhos yung galit niya sa'yo, sinalo ni Jesus. Sinalo ni Jesus yung galit ng Diyos. Romans 5:9-10. Since therefore we have now been justified, napawalang sala, by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Maliligtas tayo sa galit ng Diyos. For if while we were enemies, kalaban tayo ng Diyos, we were reconciled to God by the death of His Son. Kalaban tayo ng Diyos, galit ang Diyos sa atin dahil sa kasalanan natin, pero nung binayaran ni Jesus yung galit ng Diyos sa krus at tinanggap natin yon, ang galit ng Diyos wala na sa atin. Hindi na galit ang Diyos sa iyo. Now, sabi dito, now we are reconciled to God. Naibalik yung relationship ng Diyos at ng tao dahil sa ginawa ni Jesus. Ang tawag dito, atonement. Sabihin mo sa katabi mo, hindi na galit ang Diyos sa iyo. Huwag ka lang umulit.
Sige, sa kabila, hindi nagalit. Umuwi ka na, hindi nagalit si Lord. Umuwi ka na, baby. Sabi dun sa prodigal son, umuwi ka na, baby, hindi nagalit si Lord. Okay? So number 2 pa rin tayo, atonement pa rin. Sa Greek, yung word na atonement ay hilasterion. Na ang ibig sabihin is covering. Yun na nga, nabanggit ko kanina. Covering. Sa Old Testament, ganun, tinatakpan yung kasalanan ng dugo. Atoning victim, the appeasement of divine wrath by a sacrificial offering. Sa lumang tipan, ang tawag dito, mercy seat. Ito yung takip ng Ark of the Covenant na winiwisikan nila ng dugo taon-taon para yung galit ng Diyos sa Israel ay hindi lumabas. Dahil pag binuksan mo yung Ark of the Covenant, sino mang makatingin o makahawak doon patay sa sobrang kabanalan ng Diyos sa lumang tipan. Isaiah 53, 4-6. Pag tinagalog nyo to, ang sabi dito, si Jesus ang tinutukoy dito sa prophecy na to. Tinanggap niya yung ating mga paghihirap, yung sugat na tayo dapat bumitbit, siya ang sumalo. He had borne our griefs, carried our sorrows, we esteem Him not, stricken, smitten by God. Pinarusahan siya ng Diyos and afflicted, but He was pierced for our transgression. Nasugatan, nasaksak siya dahil sa kasalanan natin. He was crushed for our iniquities. Nadurog halos siya dahil sa kasalanan natin. Upon Him was the chastisement that brought us peace. Yung parusang dapat ikaw tumanggap, ako tumanggap, siya ang tumanggap. Yung galit ng Diyos, binuhos lahat sa Kanya. Kaya ganun na lang kawasak yung mukha ni Jesus, kawasak yung katawan niya dahil sobrang galit ng Diyos sa kasalanan, sa Kanya lahat bumagsak yun. Kung ang galit ng Diyos sa iyo babagsak, pulbus ka. Pulbus ako. Walang matitira sa atin kundi dust. Di ba kayo magpapasalamat kay Lord doon? Dapat ikaw to eh. Yung ginulpe, binugbog, sinaksak, pinako, nilagyan ng koronang tinik. Sabi dito, sa Kanya bumagsak at sa latay niya, by His wounds, we are healed. The Lord has laid on Him the iniquity of us. O lahat ng kasalanan natin sa Kanya nilagay. Kaya gayon na lang ang galit ng Diyos sa kasalanan kay Jesus lahat bumagsak. 1 John 2:2. He is the propitiation for our sins. And not for ours only, but also for the sins of the whole world. Ito yung kultong grupo na nagtuturo ang Diyos namatay lang para sa elect. Itong demonic teachings na to, na nababasa nyo sa Facebook, naririnig nyo sa radyo, ang pinili lang ng Diyos ang tinubos. Pero ang sabi dito, kalahati ba ng mundo o 1/3? Huli. So ibig sabihin, bawat taong nakatira sa mundo, binayaran ni Jesus yung kasalanan nila. Ngayon, lahat ba maliligtas? Lahat ba maliligtas? Hindi. Yung tatanggap lang sa kaligtasang ginawa at inaalok ni Jesus ang maliligtas. Pero lahat ba niligtas niya? Yes. Pero hindi lahat maliligtas. Kasi hindi lahat gustong tanggapin yun. Yung iba gusto panatiko, relihiyoso. Yun ang gusto nila. Religion ko, hindi ako magbabago. Dito na tayo pinanganak. Dito na tayo mamatay. Tumanda na tayo. Ngayon pa tayo makukonsensya. Alam mo, ang turo ko nga dito, lahat tayo parang nalasing sa mundong ito. Nalasing sa kasalanan, nalasing sa bisyo, nalasing sa relihiyon, nalasing sa paniniwala natin. So, nalasing tayo at alam niyo ba saan napupunta ang mga lasing? Pag naglalakad sa kalsada. Ha? Nalala ko nung addict pa ako at saka lasing ako eh. Minsan, yung mga kasama ko nalalaglag sa imburnal. Ako naman hindi sa imburnal, sa gilid lang natutulog sa kalsada. Doon sa Sampaloc, sa Manila. So, pag ikaw lasing, hindi mo alam ang ginagawa mo. Pwede kang mahulog sa butas. Pero kunyari, naglalakad ka, lasing, biglang umulan, tapos naglalakad ka sa ulan, matatanggal kaya yung kalasingan mo? Tatanggal hindi. Yung iba hindi makaano eh. Yung mga lalaki, natanong kayo. Yung iba hindi makasagot eh. Mga lalaki, umulan. Tanggal lasing mo? Tanggal. Lalo na kung isang oras naglalakad ka sa ulan,
Maya-maya, tumitino na utak mo. Teka, ba't ako nagpapabasa? Tanggal lasing mo nun. Kunyari, lasing ka sa relihiyon. Lasing ka sa kasalanan. Lasing ka sa lahat ng ginagawa sa mundong ito. Pero naulanan ka unti-unti ng salita ng Diyos. Unti-unti, naulanan ka ng salita ng Diyos. Nare-realize mo, teka, mali itong lakad na to ah. Papunta na ako dito sa Imbornal ah. Tutuloy ka pa rin, na-realize mo na? Of course not. Kung may katinuan ka ng utak, mag-iisip ka. Binigyan ka ng Diyos ng utak para gamitin, hindi para gawing stagnant. Bagamat, pag nagbentahan talaga ng utak, maraming mga slightly used. Alam niyo, may ukay-ukay, di ba? Ito, slightly used, so bago pa. Oh. Pag nagkaroon ng ukay-ukay ng utak, slightly used. Huwag tayong ganon, ha? Huwag tayong ganon. So, ngayon, binigyan tayo ng utak para mag-isip. Tama pa ba tong lakad ko? Nahimas-masan na ako? Mukhang hindi eh. Mukhang papunta ako sa Imbornal eh. So, ganon din naman tayo. Itong mga bagay na pinag-aaralan natin, pag naintindihan natin to, teka lang, mukhang ito yung tama eh. Bible to, salita to ng Diyos eh, no? So, ang Diyos, binigay si Jesus para tubusin ang buong mundo. Pero hindi lahat matutubos. Yun lamang mag-iisip ng tama at magbabago ng landas. So itong word na atonement sa lumang tipan ay Kippur. Kung alam niyo yung Yom Kippur na celebrate ng mga Hudyo, ito yung once a year, yung pari nila papasok sa templo para iala yung dugo ng hayop 7 times, ipiwisik doon sa Ark of the Covenant. Ang tawag doon, Yom Kippur. Dahil tinakpan yung kasalanan ng Israel. Okay? So tayo, ang kasalanan natin, tinakpan na ng dugo at kamatayan ni Jesus. Ang galit ng Diyos hindi nababagsak sa atin. Hindi nagalit ang Diyos sa iyo at sa akin. Friends na tayo. Anak na tayo ng Diyos. So, sa atonement, sino binayaran? Hindi, teka lang, nalilito na kayo. Dito sa atonement, sino binayaran? Si God the Father. Sa redemption, sino binayaran ng dugo? Si Taning. Very good. Okay, number 3. Remission or forgiveness of sin. Sa Tagalog, pinatawad at hindi lang pinatawad, inalis. Pinatawad ka at inalis ang kasalanan mo, kasalanan ko. Sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Anong silbi na pinatawad ka pero hindi ka naman nilinis? For example, yung bata, yung anak mo, nilalaroan yung gatas sa baso. Okay? Iniinom, nilalaro, iniinom konti, nilalaro, and then nalaglag sa sahig. Ano mangyari dun sa basong may gatas? Ano mangyari? Hindi pa nasubukan makita. Basag yun. Basag yung baso, tapon yung gatas. Anong gagawin ng anak nyo? Kung 2 years old yan, anong gagawin niya? O 3. Anong unang tendency gagawin yan? Iiyak yan. Nasisigaw, Mami, sorry po. Anong gagawin mo? Hampasin mo ng bat ng ano? Tigas ulo mo, ha? Ganun ba? 3 years old? Of course not. So, sasabihin mo, sige, pinapatawad na kita, anak. Huwag mo na uulitin, ulit. Okay, pinatawad mo sa ginawa niyang mali. Pero hindi mo nilinis yung bubog. Hindi mo nilinis yung gatas na nakakalat. Pagbaba niya, ano mangyayari sa kanya? Masusugatan yan. Pwedeng madulas yan, masaktan yan. So, ganon din naman dito, sabi ng Bible, hindi ka lang pinatawad, nilinis. Yung batang yon, pinatawad mo, pero dapat linisin mo yung kinalat niya. Hindi niya kayang linisin yung kalat niya. O siguro pwede siyang tumulong konti, pero lahat hindi niya kaya. Ikaw na gumagawa ng atraso at kasalanan, hindi mo kayang linisin lahat ng kalat mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kayang linisin lahat ng kalat mo. Yung kalokohan mo, may matitirang kalat dyan. Si Lord ang lilinis niyan. Kaya magmakaawa kay Lord, linisin niya yung kalat mo. Kasi hindi mo kayang linisin lahat. So si Lord, pinatawad ka na, nilinis pa ang kasalanan mo. Hindi ba magandang good news yan?
Tinatawad, nilinis. Masaya ba kayo? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Sinasabi ng Bible, hindi ka lang pinatawad, nilinis ka pa. Palakpakan niyo naman si Lord. Naman. Matthew 26, 27, 28. And he took the cup, ito yung huling hapunan bago siya pinagkanulo ni Judas at namatay sa krus. He gave thanks and gave it to them, saying, drink ye all of it, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sin. So yung word na remission, sa Greek yan, sa original Bible ay aphesis, na ang ibig sabihin to send away, palayuin, tanggalin, alisin, to release from bondage of imprisonment, forgiveness, canceling all the judgment and punishment and obligation, lahat ng utang mo, nilinis na, binayaran na. Yun ang kahulugan ng remission sa lumang tipan at sa bagong tipan. Sa lumang tipan, yung word na to send away or aphesis, sa Leviticus, assignment niyo yan, 16, may kwentong ganito sa Leviticus 16. Taon-taon, maliban doon sa atonement, nakakatayin yung hayop, iwiwisik yung dugo sa loob ng templo once a year, meron pa isa silang ginagawa. Kukuha ng dalawang kambing, tapos magpapalabunutan. Yung isang kambing, papatayin doon sa pintuan ng templo. Yung isang kambing, hindi papatayin. Pero yung high priest, ikokonpisal yung lahat ng kasalanan ng buong bansang Israel sa ulo ng kambing at palalayasin yung kambing, ililigaw doon sa gubat. May magdadala doon. Ang tawag doon ay scapegoat. Parang yung nangyayari sa bansa natin, may mga scapegoat. Ang ibig sabihin ng scapegoat, walang kasalanan yan, pinagbibintangan mo. Ikaw na may kasalanan, pinapasa mo yung kasalanan sa kanya. Scapegoat ang tawag doon. Pero originally, dito sa Bible galing yon. Yung kambing na walang kasalanan, pinatong mo yung kasalanan ng buong bansa. Kung ikaw yung kambing, papayag ka? Ha? Kaya ingat kayo sa mga kambing na ginagawa niyong kaldereta. Baka mamaya, scapegoat pala yan. Yung kasalanan pala ng buong bansa, nandiyan dyan sa ulo niyan. Tapos ginawa niyo pang sinigang yung utak, no? Papahitan pala. Nandun yung kasalanan. So, ang ginagawa nung pare, kokonpisal, and then ililigaw sa gubat. Ang tawag doon, scapegoat or Azazel. Sa Leviticus yan. Yan. Yan ang tawag diyan sa scapegoat na yan. Sabi sa Isaiah 53:6, yung binasa natin kanina, the Lord has laid on him, Jesus, the iniquity of us all. Nilagay kay Jesus. Para siyang scapegoat. Sabi ng Psalm 103, ganun din, tinanggal yung kasalanan natin. Ay ito, simulan natin sa Micah 7:19. Sabi dito, once again, you will have a compassion on us. Maawa ka uli sa amin, Lord. You will trample our sins under your feet. Dudurugin mo yung kasalanan naming ginawa hanggang mapulbos at di na makita. At itatapon mo yung kasalanan namin sa malalim na dagat. Itatapon mo sa ilalim ng dagat yung aming kasalanan at sa ibabaw doon nakalagay no fishing. Ganon ang kasalanan natin. Tinapon ni Lord sa hindi mo na pwedeng makuha at makita. And then sabi niya sa Psalm 103, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us. Gaano kalayo ang east sa west? May scientist na bang nakasukat kung gaano kalayo to? Meron na wala? Wala. Ang east at west ay infinite distance na nangangahulugan na walang hanggan yan. Hindi mo yan mahahanap yung dulo niyan. Yung kasalanan mo, the moment na ikumpisal mo kay Lord, ihingi mo ng tawad, wala na sa utak ni Lord yon. Hindi mo na makikita yon. Hindi nag-uungkat si Lord ng kasalanan mo the moment na humingi ka ng tawad. Pag may nag-uungkat ng kasalanan mo, alam mo na kung sino yan. Asawa mo yan. De joke lang. Demonyo yan.
Demonyo lang ang gumagawa ng ayan ka na naman, inulit mo na naman, ganyan ka rin dati. So, demonyo lang. Huwag kayo titingin sa tabi nyo. Pag sinabi kong demonyo lang gumagawa niyan. Pinapaalala yung nakaraan mo at atraso mo. Ang Diyos, pag pinatawad ka, hindi niya na inaalala yung kasalanan mo. As far as the east is from the west, ganon kalayo tinanggal ng Diyos. So ang tawag doon ay remission, aphesis, scapegoat, nilayo, tinanggal. Kaya yung mag-asawa, wag na kayong mag-remind, nagiging demonyo kayo. Hello? May mga demonyo ba dito? Aphesis. Send away. Okay, palayasin natin. So, pinatawad at inalis ang kasalanan mo kung humingi ka ng tawad. So, number 4, justification. Si Jesus ang ating justifier. Ano ang justification sa Tagalog? Pinawalang sala. Ikaw na isang tambak ang kasalanan. Ikaw na isang taong walang hiya. Isang taong walang kinabukasan. Nung araw na tinanggap mo si Jesus sa puso mo at nagsisi ka, nag-ABC ka, inamin mo na ikaw ay makasalanan. You believe that Jesus Christ, the only way to heaven, siya lang yung namatay sa krus para katubusin sa kasalanan mo. Kinumpisal mo siya bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas. Yan yung araw na totohanan kang nagsisi, pinawalang sala ka na ng Diyos. Pag sinabing pinawalang sala, anong nangyari? May kasalanan ka, tinanggal. Dito sa word na nakasulat sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Yung word na justified is dikayo. Sa Tagalog, di ka ayos. Pero dito sa Greek, ayos ka. Okay? Dikayo. Ibig sabihin, acquitted. Kinasuhan ka, binigyan ka ng isang tambak na kasalanan, pero ang sabi ng hukom, walang kasalanan yan. Acquitted yan. Imagine mo, si Jesus yung attorney mo, ang nagdedemanda sa iyo si Satanas. Okay? Ang judge mo, si God the Father. Ang sabi ng attorney mo, yung atraso nito, binayaran ko na eh. Okay? So ang sabi ng judge, ay acquitted ka na. Wala ka ng kasalanan kasi may nagbayad. Parang ganito yan eh. May kwento, isang hari. Yung hari, nag-declare ng batas na sa kanyang kaharian walang magsusugal. Ay, ang susugal pa ba dito? Wala na. Walang tataya sa loto. Walang ano yun? Scatter. Ano pa? Wedding. Anak ng wedding. Alay pa ba? Online sabong. So bawal, sabi ng hari. Ang mahuli ay papaluin ng 30 ulit sa likod. So 30, no? And then lumipas ang maraming araw at linggo, may dinala sa hari. Sabi nung mga sundalo, mahal na hari, may nahuli po kami na nagsusugal. Karay krus yata yun. Tapos nilapit sa kanya, nanay niyo po. Taita. Nanay niya. Ay matanda na yung nanay niya. Siguro walang mapaglibang kaya umatin kayo ng senior ha. Wala mapaglibangan, matanda na. Mamamatay yun pag pinalo ng 30 ulit sa likod. So, ang hari ay nalagay sa alanganin. Pag hindi inimplement ang batas, hindi siya righteous king. May pinapanigan siya. So, inaabangan ng mga tao, anong gagawin niya? Kung paparusahan naman yung nanay niya, masamang hari siya kasi alam niya matanda na, mamamatay yan eh. Kung ikaw ang hari, anong gagawin mo? Nanay mo nagsugal. Ang gagawin mo? Ha? Iiyak na lang. Ganon din eh.
Naalala ko yung mga driver na bago. Wag niyo kami businahan, iiyak po ako. Bagong driver. So iyak na lang. So ganito ginawa ng hari. Sabi niya sa mga sundalo, ang batas-batas kailangan implement. Kailangan may maparusahan sa batas na yan. 30 palo. Kaya lang, ang nanay ko ay matanda na at hindi niya kayang tanggapin yan. Hindi yan naabot ng 30. Baka isa pa lang, patay na yan. So, ang ginawa ng hari, hinubad yung kanyang coat, yung robe, sabi niya, sige, tirahin niyo na ako. Ako ang paluin niyo. Yung kasalanan ng nanay ko, aakuin ko yung parusa para sa kanya, sa akin niyo ibigay. Para ang righteousness, ang justice ay nakuha yung demand nito. So, siyang sumalo. So ngayon, acquitted na ba yung nanay niya? Yes. Ganon ang ginawa ni Lord sa atin, sa'yo. Ikaw ang dapat bugbugin, ikaw ang dapat paluin, ikaw dapat ilagay sa impyerno. Sinalo lahat ni Lord John para hindi ka na mamatay at hindi mahirapan. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Acquitted. So, declare righteous. Just, innocent, just as if we didn't sin. Sa harapan ng Diyos ngayon, ang tingin ng Diyos sa'yo, wala kang nagawang mali. The moment na tinanggap mo sa Jesus, 0 sin ka. 0. Wala kang kasalanan. Alam nyo, kawawa ang demonyo dito eh. Sa usaping ito na tinuturo ko, ikaw na makasalanan, bigla kang walang kasalanan, galit na galit si Satan sa'yo, gigil na gigil, gusto ko niyang makapiling sa impyerno, araw at gabi. And then, dahil sa ginawa ni Jesus, hindi ka napunta doon. Gigil na gigil si Satanas sa'yo. Kumbaga, excited siyang makapiling ka sa impyerno. Pero sa ginawa ni Lord, hindi ka na pupunta ron. Kaya huwag ka na umulit. Romans 5:16. The free gift following many trespasses brought justification. Itong regalo ng Diyos ay nagdala ng justification, ng pagpapawalang sala sa iyo sa kapalit ng marami mong ginawang atraso at kasalanan. For if, because of one man's trespass, sa kasalanan ni Adan at ni Eva, death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness. Yung katwiran na binigay ni Jesus sa iyo, hindi ka lang pinawalang sala, binigyan ka niya ng katwiran. Yung kabanalan niya, yung susunod na pag-aaralan natin, binigay sa iyo. At ang sabi dito, you will reign in life through the one man, Jesus Christ. God sees us righteous, children of God, because of what Jesus have done on the cross. Kaya nga tuwing titingin si Lord, dati ang tingin niya sa atin, kalaban, kaaway, ang dudumi, ang babaho. Pero ngayon, dahil sa ginawa ni Jesus, nilinis tayo ng dugo niya, binura yung kasalanan natin, yung karumihan, kabahuan natin, nilinis tayo pag tiningnan tayo ng Diyos Ama. Ang cute nyo. Ang cute ng mga anak ko. Parang hindi kayo naniniwala. Ang cute. Hindi chubby, hindi mataba, cute. May batang nagsabi sa akin ganun eh, hindi ako chubby. Hindi ako mataba. Ano ka? Cute. O, di ba? So sa tingin ng Diyos sa atin, ang cute natin. And lastly, sanctification. Ano ang sanctification? Ikaw na dating makasalanan, pinatawad, pinalaya, tinanggal ang galit ng Diyos, binayaran si Satanas, napawalang sala, binura yung kasalanan, doon ba nagtatapos lahat? Hindi. Ginawa kang banal. Ang gustong isipin ng demonyo, na isipin mo lagi, hindi ka magiging banal kahit kailan. Makasalanan ka, marumi ka, naglublob ka sa kasalanan, you will never ever be holy. Pero nung tinanggap natin si Jesus, pag ikaw binura ang kasalanan mo, pinatawad, may natira ba? So ano ka ngayon? Marumi o malinis? Malinis. Pero banal ka na ba? Banal ka na ba? Mahirap paghiwalayin yung kabanalan at kalinisan. So ang sabi dito, 1 Corinthians 6:11, you were washed, kayong mga lasenggo, kayong mga LGBT, binanggit po dito to. Ganyan kayo noon, ganyan kayo noon.
mga mandurugas, lahat. Nakasulat dyan yung mga kasalanan sa 1 Corinthians 6. Pero ang sabi dito ni Pablo, ganyan kayo noon. Hindi na ngayon. Ganyan kayo dati. Pero ngayon, you were sanctified. Binanal na kayo. Hindi na kayo marumi. Hindi na kayo mabaho. Nilinis na kayo. Ginawa kayong banal ng Diyos. You are justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Hindi lang kayo pinawalang sala, ginawa pa kayong banal. You are holy. 1 Peter 1:2. Pinili kayo according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus. Grace unto you and peace be multiplied. Sabi dito, ang word na sanctified sa Greek ay hagiasmos or hagios, na ibig sabihin, ginawang banal. Yung word na banal dito ay hiwalay. Hindi kayo parehas ng mga unbeliever. Kung ikaw tunay na Kristiyano, yung unbeliever, magkaiba kayo. Parang ganito yan diamond at saka glitters. Pulbos na diamond ka, hindi ka pwedeng ihalo sa glitter. Ang glitter po walang halaga. Magkano isang paketeng glitter? 5 piso. Isang paketeng diamond powder. Magkano? 5 milyon. Sige, let's say ganun. So, hindi parehas yung dalawa. Minsan mukha lang silang parehas, pero hindi sila magkaparehas. Pag sinabing binanal ka, hiniwalay ka ng Diyos. For God's use only ka. Hindi ka pwedeng gamitin ng demonyo. Kaya hindi ka pwedeng gumawa ng kalokohan. Dahil hindi ka dapat ginagamit ng dyablo, hiwalay ka na sa dyablo, ang Diyos na dapat ang gumagamit sa iyo. Isa yon sa kahulugan ng holy. Set apart, dedicated to God, consecrated to God. Because of the indwelling of the Holy Spirit, nung tumira ang Holy Spirit sa iyo, the moment na nag-ABC ka, tinanggap mo si Jesus sa puso mo, pumasok din ang Holy Spirit sa iyo. Pag pumasok ang Holy Spirit sa iyo, anong mangyayari sa iyo? May mga turo sa Bible, ang sabi daw ng mga pare, etong pagkain, pag dinala sa templo, magiging banal yung pagkain. Tama. Kasi holy din Pero ang sinabi ni Jesus, pag tayo, tinanggap natin yung holiness ni God, yung Holy Spirit, ikaw magiging holy din. Do you not know that you are the temple of the Holy Spirit? Pag tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo rin yung Holy Spirit. Holy ka na. Sabi mo sa katabi mo, holy ka. Hindi holy ka, holy ka. Okay, holy ka. Banal ka. Pag sinabing banal ka, malinis ka. Pag alam mo tong mga doktrinang to, alam mo by heart, alam mo by mind, alam mo hindi ka magwawalwal sa kasalanan Nasubukan nyo na magsuot ng puting-puti, puting-puti. Kaya nga ibang grupong kulto, gusto nila nakaputi para daw hindi sila magkasala. Puti lahat, puti damit, puti yung palda, puti ang buhok, puti yung mata, patay pala. Patay na pala Putla na puti lahat no? So, let's say, nagsuot ka ng puti. Pupunta ka ng kasal, party, puti. No? Ngayon, maglilinis ka ng grahe nyo, ng kanal o ng lupa, nakaputi ka? Hindi. Hindi ka magwawalwal sa dumi pag malinis ka. Pag alam mo to, nilinis na ako, pinatawad na ako, sinangtipay na ako, binanal na ako, alam mo sa utak mo, alam mo sa puso mo, hindi ka na maglalaro sa marumi. Alam mo, malinis ka The problem with many Christian, hindi nila alam na malinis sila Sabi mo sa katabi mo, alam mo ba na malinis ka na? Alam mo ba na nilinis ka na? Hindi ka lang tinubos. Binayaran yung atraso mo sa Diyos. Pinawalang sala, pinatawad, nilinis, ginawang banal. Yan ang nangyari sa atin lahat. Kaya ang sabi dito sa 1 Peter 2:9, you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, bansang mga banal, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Because we are made holy, we can come to God who is holy. Ang Diyos banal. 3 times. Holy, holy, holy. Tayo, holy lang.
Hindi makakalapit sa Diyos na banal ang taong hindi binanal. Kaya ang mga makasalanan ang pakiramdam nila pag niyaya mo sa church, Bible study, baka masunog ako dyan. Legit yung kanilang pakiramdam. Legit talaga. Baka raw masunog sila. Pakiramdam nila yon. Pero in reality, kay God, kahit makasalanan ka, lumapit ka sa Kanya, hindi ka naman masusunog. Dahil ang gusto ngang lapitan ng Diyos ay yung mga makasalanan. Diba? Sabi niya, pumunta ako sa lupa para hanapin yung mga nawawala at nagwawala. Pagalingin yung mga may sakit, hindi yung walang sakit. So kay Lord, pag lumapit ka, banal siya, ikaw hindi banal, makakalapit ka. Pero the moment na lumapit ka sa Kanya, dapat aamin ka, Lord, makasalanan ako. Lord, ang dami kong atraso. Lord, hindi ako karapat-dapat na nandito ngayon. Lord, kilala mo naman ako. Dami ko atraso sa kapwa ko, kung kanino man. So dapat, tatanggapin ka ni Lord, pero ang paglapit mo, may pagsisisi. May pagsisisi. At pag yun ang nangyari, in that moment of time, lahat nung sinabi ko kanina, from 1 to 5 hanggang sanctification, in that instant moment, nangyari sa iyo yun. Natubos ka, hindi nagalit ang Diyos sa iyo, pinatawad ka, nilinis ka, banal ka, ngayon pwede ka nang humingi sa Diyos, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Dahil banal ka na, naging anak ka ng Diyos na banal, pwede ka na manghingi. Pero hanggat hindi mo ginagawang magsisi, hindi ka makakahingi sa Diyos. Merong barrier of sin. A certain point, pwede kang lumapit, pero yung dumikit, hindi pwede. Ang makasalanan na dumikit sa banal, namamatay. So ngayon, nandito ka. Para sa iyo itong sinasabi ko. Malapit ka na sa Diyos. Isang hakbang na lang, didikit ka na at makukuha mo na lahat ng kapatawaran at pagpapala na para sa iyo. But you need to decide now. Kailangan mo magdesisyon ngayong araw na to na humingi ng tawad kay Lord para makadikit ka ng todo at makapagdasal ka ng Ama namin. Dahil ang Diyos na Ama ay banal, ang anak niya dapat banal din. At magiging banal ka lang kung tinanggap mo si Jesus na bayaran ang kasalanan mo para ka maging banal. Sino gusto yan? Tayo. Tayo po tayong lahat. Meron po ba dito first-timer? Taas nga po ang kamay ng mga ngayon lang naka-attend dito. Taas ang kamay, wagayway po. Ayan. So mukhang kayo po kinakausap ni Lord ngayon. Pwede po kayong bumaba dito sa baba. Tapos na tayo, closing prayer tayo. Pagpipray ko po kayo. Lahat po ng mga first-timer, baba po kayo. Kung may nag-invite, samahan nyo. Kung walang nag-invite, yung mga usher natin, samahan nyo sila. Sige po, lapit kayo dito sa harap. Harap po kayo sa akin. Ayan, welcome sa Jesus Our Hope International Assemblies. Sige po, lapit po kayo ng konti dito sa stage. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi po kami ang kaligtasan nyo. Wala po kaming magagawa para kayo patawarin, iligtas o dalhin sa langit. Pero alam po namin kung sino yung may kakayanan. Siya yung tinuturo ko kanina pa, si Jesus. Siya lang po ang pag-asa ng tao, pag-asa ng mundo, pag-asa nating lahat. Tayo nabuhay mula nung sinilang sa mundong ito, ang dami nating kapalpakan, dami nating atraso, ang dami nating mga mali-maling desisyon sa buhay, mali-maling ginawa. Pero alam nyo, hindi tsamba, nandito kayo. Alam ni Lord lahat yan, kita ni Lord lahat yan, walang nalilihim sa Diyos. Kaya, hindi aksidente na nandirito kayo ngayon. Gusto ni Lord, simulang ayusin yung buhay nyo. Gusto ni Lord yung atonement na sinasabi kanina, yung redemption, yung katubusan, yung pagpapatawad, yung forgiveness, yung justification, mapawalang sala kayo. Alam nyo, kung may loko-loko siguro dito, hindi ko lang alam kung sino pang mas loko-loko sa akin dito, no? Ako po ay addict. Dating pusher, babaero, laman ng karsada, loko-loko, nanunutok ng baril, nangahabol ng itak.
marami akong tinuruang mag-drugs nung high school. Kaya nga, nakokonsensya talaga ako pag baba nung tama namin, nung amats namin, sasabihin nung, commandant kasi sa ROTC, sa CAT, by the way. Sasabihin niya, ayoko talaga matutong mag-drugs, ganyan-ganyan. Tapos nakokonsensya ako nagturo. Dami kong kasalanan. Dami kong kasalanan kay Lord. Pero nung tinanggap ko siya, noong 1987, doon sa Project 4, lahat ng kasalanan ko na nagawa sa buhay, binura niya. Binura niya ng dugo niya. Pinatawad niya ako, dineclare niya akong matuwid, kahit hindi naman talaga ako matuwid, pero sa tingin niya, matuwid ako. Dahil kung hindi ako matuwid, sa tingin niya, wala ako dito. Dahil kung ako, titingnan ko sarili ko, hindi ako matuwid. Kung ako lang kung ako lang magja-judge sarili ko, hindi ako matuwid. Marami pa rin ako nagagawang mali. Pero sa tingin ng Diyos, matuwid ako. Kaya ako nakatayo rito ngayon. Kaya kayo nandito ngayon. Hindi mahalaga yung tingin ng tao sa'yo. Hindi mahalaga yung tingin ng demonyo sa'yo. Ang mahalaga yung tingin ng Diyos sa'yo. Anong tingin ng Diyos sa'yo? The moment na humingi ka ng tawad, tinanggap mo si Jesus, yung tingin ng Diyos ang pinaka-importante. Hindi yung sasabihin ng kapitbahay mo, magulang mo, kapatid mo. Hindi yun eh. Ano ang sasabihin ng Diyos sa'yo pagkatapos nito? Ang sasabihin ng Diyos, pinatawad ka na. Mahal kita. Ang sasabihin ng Diyos, anak kita. Banal ka. Matuwid ka sa tingin ko. Yung atraso mo, wala yan. Burado na yan. Gusto niyo yun? Gusto niyo yun? So mananalangin po tayo, yung sinasabi kong ABC kanina, aminin natin, makasalanan tayo. Believe, maniwala tayo, mahal tayo ng Diyos, binigay niya si Jesus para tayo patawarin, tubusin, i-justify, sanctify, i-redemption. So, believe on that and then confess Jesus as Lord and Savior ng buhay niyo. Handa na po ba kayo? So magpe-pray tayo. Just bow your head and close your eyes. Everybody. At habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, pwede ba itaas natin yung isang kamay natin sa Diyos? Kung wala naman tayong mga bit-bit dyan, itaas natin yung isang kamay natin. Tanda na kinikilala natin, Lord, ikaw lang yung pag-asa ko. Ikaw lang yung kailangan ko sa oras na to. And as we bow our head and close our eyes, sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo ako po'y lumalapit sa iyo sa oras na ito. sa oras na ito. Nagpapakumbaba, Nagpapakumbaba, inaamin ko, inaamin ko, ako'y isang makasalanan ako'y isang makasalanan at wala akong magagawa at wala akong magagawa para iligtas, para iligtas, para ayusin para ayusin o baguhin o man baguhin man ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, ako po'y nananampalataya kaya ka namatay sa na krus, namatay sa krus ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, bayaran ang kasalanan ko, bayaran ang kasalanan, linisin ako, linisin, gawing matuwid, gawing gawing banal. gawing banal. Sa oras na to, Sa oras Panginoon, na to, Panginoon, tinatanggap ko tinatanggap ko lahat ng ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo lahat ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa akin. para sa akin. Binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pinubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pinapapasok kita. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, aking Panginoon aking Panginoon, at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Marami pong salamat Marami pong salamat sa pagmamahal mo sa pagmamahal mo, at sa pagpapatawad mo sa pagpapatawad na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin. sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Patuloy lang tayong nakayukot, nakapikit. Pwede nyo na ibabangin yung mga kamay. Panginoon, salamat po sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Kagaya ng sinabi kanina sa iyong mga salita. Hindi mo tinataboy ang sino mang lumalapit sa iyo. Gaano man kami karumi. Gaano man kami kakasalanan. Lord, nilalapit mo kami. Pero para makalapit kami ng dikit na dikit sa iyo, kailangan kaming mapatawad at maging banal. Ngayon, pinatawad mo na sila. Ginawa mo na silang banal. Binanal mo na ang bawat isang nandirito. Ngayon, Lord, pwede na kaming tumawag sa iyo ng Ama namin na nasa langit. Sinasamba namin ang pangalan mo. Kaya anuman ang mga bitbit nilang
problema sa buhay. Ano man, Panginoon, yung mga pangangailangan na meron sila. Ano man yung mga sitwasyon na gusto nilang ilapit sa iyo, sa oras na ito, Panginoon, walang imposible sa iyo. Kaya I pray, magmula sa pangangailangang pinansyal, sa pangangailangang pisikal, sakit, karamdaman na may bitbit ang sino man dito, ikaw ang Diyos ng kagalingan. Ang sabi mo, sa latay mo, kami ay gumaling. Ikaw ang Diyos ng pagpapala, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng katugunan sa lahat ng katanungan namin. Sa kalungkutan namin, ikaw ang aming galak at saya. Panginoon, sa aming agam-agam sa puso, ikaw ang aming kapayapaan. Sa aming kalituhan, ikaw ang nagbibigay ng direksyon. Kaya Lord, dalangin ko sa bawat isang nandirito mula dito sa harap hanggang sa taas. Katagpuin mo ang bawat isa. Kung ano ang sinasabi ng iyong salita na naharinig namin, maranasan talaga namin lahat. At makilala ka pa namin na tunay na Diyos at ang aming pananampalataya ay tumibay na kami binanal mo na, pinatawad mo na, hindi na kami mabubuhay sa kasalanan mula ngayon. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, makita nawa ang kabanalan mo sa buong church na to. Sa buhay ng mga leaders, workers at members ng church na to. Without holiness, we cannot see God. And if we can see God, we can see the favor and the blessings of God. Kaya salamat Lord, pagpalain mong bawat isa sa linggong ito, maranasan namin ang himala at kabutihan mo araw-araw, oras-oras, minu-minuto, sigu-segundo. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa iyo. Salamat Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. And amen.